Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang kasulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundo ito na kung saan naroroon ng ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang paglingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 834 ng Wide on the Ministry, araw po ng Tuesday, Martes, July 5, 2022. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay magsilapit sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito at magandang umaga sa ating lahat, kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliben, gaya din ang kapatid na Sheila Marie Angeliano Calay, ang kapatid na Violeta Satorno Silvestre, at ang mga iba pa, di ko ni Surut Tunicos. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay muling maglambing sa iyo. Nais po namin, O Diyos, na ibulalas na mahal ka namin. Palagi ka namin na kung saan ay kinagigiliwan. Kung kaya't di kami napapagod, Panginoon, na lumalapit lagi sa iyo, na nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyong banal na pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay muling pangunahan ng iyong banal na Espiritu. At lubusin mo, Panginoong Diyos, na sa aming mga puso, lalo naming maramdaman at maranasan ang iyong pag-ibig. Ang dulot mong kapayapaan, kapanatagan at kagalakan. Dulutan mo rin kami, Panginoong Diyos, ng sapat na pangunawa sa mga nais mo na ibabatid sa amin. Ikaw, Panginoon, ang maghari. Pagpalain mo ang gawain na ito, maging makabuluhan sa bawat isa amin. Gayon din, Panginoon, dulutan mo kami ng maayos na kalagayan po ng internet at signal. At lahat naman, O Diyos, ay iniaalay, ipinagkakatiwala sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Sing hallelujah, sing
Savior of my soul. Jesus is Savior of my soul. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is Lord of my life. Jesus is Lord of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus is healer of my life. Jesus is healer of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Jesus, provider of my life. Jesus, provider of my life. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagpapatuloy nito. Magandang umaga, kapatid na Felipe Satorno. Gayon din ang kapatid na Hilda Minay. Sino pa? Yes. Maliit na lang po kung kayo po ay mag-like at gayon din ay mag-comment, ay makikilala namin kung sino po kayo. Yes. Mag-like tayo at yes, mag-follow tayo sa ating page. At gayon din na kung saan ay mag-comment po at tayo mga karaydon sa Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating tatalakayin ngayon na mga remaining verses mula sa chapter 1 ng epistles ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. Ibig sabihin ay verses 11 to 24. And indeed, we acknowledge materials natin pong ginagamit. The Full Life Study Bible King James Version. At gayon din ng Poimen, ang Biblia ng mga pastor published by the Philippine Bible Society and some available readings. Pero higit sa lahat ay siya na nagpapadaloy ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa. Magandang umaga din kapatid na Minerva de la Cruz at ang kapatid na Alma Monteberhen at De Leon. Puri ng Panginoon at gayon din na huwag nating kalimutan na good morning din, O Lord and Savior Jesus Christ. Holy Spirit, yes, God the Father and the Almighty God and the angels of the Lord in heaven. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. So, ang ating pong pag-uusapan, ang pagkatawag ng Panginoon kay Apostol Pablo. Yes, ang pagkatawag ng Panginoon kay Apostol Pablo. At ang magiging pinaka-key verse natin ay ang verse 15. Mga karay, doon sa Panginoon, magandang umaga din kapatid Corazon Navarro. At akin pong basahin ang tekstong ito.
at malinaw ang pagkakasabi sa atin. Iyong paninindigan na Apostol Pablo at gayon din ang pagkatawag sa kanya at sa lahat pa ng mga elemento na kapaloob dito sa mga verses na ito. Ganito pong sinasabi ng verses 11 to 24, sapagkat nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos. At sinikap na wasakin ito, at ako'y nanguna sa Judaismo ng higit kaysa sa marami sa mga kasing gulang ko sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ngunit ang malugod na ang Diyos na sa akin ay nagbukod. Buhat pa sa sinapupunan ng aking ama, at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kaniyang biyaya. Yes, ang karugtong na ipinahayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinumang laman at dugo. O nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol sa una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. Nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at namalaging kasama niya ng 12 araw, ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol. Maliban kay Santiago, yan si James, na kapatid ng Panginoon. Tungkol sa mga bagay na isinulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagtungo ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia. Ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala sa mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayoy ipinangangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. At kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Pinagpala tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan, mga karaydon sa Panginoon. Well, magandang umaga kapatid Julieta Antonio at gayon din magandang umaga Pastor Pablito Apoliantes. Magandang umaga Pastor Leonora Dato at gayon din Diakonesa Eliza Hadormeyo Gansit. Well, purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon ay napakinggan ninyo itong mga sinabi ni Paul na itinuturing natin na buhay na patotoo ng kaniyang buhay. Kung sa bagay, kung kayo po ay nakabahagi
nung ating pong siniris ang Acts, ay ating pong napag-alaman, yes, ang kasaysayan ng buhay ni Apostol Pablo. Gayon din, nung siniris natin ng kanyang epistle to the Romans and even 1 Corinthians and 2 Corinthians na kanyang isinulat. Ngayon, based on my observation and study, the consistent faith and principle and even the stand of the Apostle Paul ay hindi po natitinag. Kung ano ang sinabi niya noon, yun din at gayon din. Kaya nga tama yung kanyang sinasabi na hindi siya nagsisinungaling. Sa lahat ng kanyang mga sinabi, sapagat iyon mismo ay kanyang naranasan. Kakaiba ang kanyang naranasan sa kanyang kapanahunan at gayon din ng mga apostoles ng ating Panginoon at gayon din ng mga naunang mga Christian believers. Hindi katulad ngayon na lahat ng mga materyales, lalo na nasa panahon tayo ng modern technology, click natin, lalabas na. Nasa atin na lahat ang mga different reflections from the gospel. Meron na tayong Biblia, the Old Testament and the New Testament na kung saan ay mula sa iba't ibang mga salin at gayon din sa mga mayayaman na mga paliwanag, mga preaching, mga teachings and so many spiritual materials na ating pong pinagbabatayan sa panahon na ito. Hindi katulad ng kanilang panahon. Like the Apostle Paul, na kung saan ay naintindihan natin siya, di ba, kapatid na Governor Vilma Domingo, good morning, at gayon din ang kapatid na Lola Bell. Yes. Kaya nga ho dito, madiin na sinasabi na Apostol Pablo na kung saan ang nag-iisang ebanghelyo na kanyang ipinangangaral ay hindi ayon sa tao. Hindi nagmula sa laman at dugo o sino man laman at dugo. Hindi rin niya na kung saan ay tinanggap o narinig man sa iba. Sa mga panahon na iyon, mga kapatid sa Panginoong Diyos, kundi direktamente na kung saan si Jesus Christ, and even through the presence, the power and the acts, guidance of His Holy Spirit, na kung saan ay patuloy ang intervention with the Apostle Paul patungkol sa kanyang pagkatawag at gayon din ang kanyang pagkatalaga, pagkahirang at pagkasugo upang magampanan niya ng mabisang ang kanyang paglilingkod at gayon din ang kanyang missionary journeys, ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang mga patotoo, ang kanyang mga preaching, ang kanyang mentoring sa mga tumanggap kay Jesus at gayon din sa larangan ng pagtatatag ng kongregasyon na kung saan nabanggit niya ang mga ilan dito na napuntahan niya. Di ba mga kanaydon sa ating Panginoong Diyos? Pero ang mga iyan ay hindi dahil sa siya ay magaling. Hindi dahil sa siya ay napakarunong. Hindi dahil kung saan ay mula mismo sa kanyang kakayanan, kundi someone up there na patuloy na suma sa kanya. Ang siyang patuloy na kung saan ay namamagitan sa kanya, nangungulo sa kanya, upang kanyang magampanan ang pinasimulan ni Jesus Christ na apostolic ministry na kanyang ipinagkatiwala sa mga apostoles at gayon din sa mga sumunod
sa kanila at gayon din hanggang sa nakarating sa ating lahat at sa iba't ibang dako sa buong mundong ito. Kaya nga ho mga kapatid sa Panginoong Diyos, malinaw din na sa mga talatang ito ay kanyang sinabi ang kanyang patotoo na kung saan ang kanyang buhay sa panahon na hindi pa niya nainkwentro, hindi pa niya naranasan si Jesus Christ na kanyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang naging kahapon ay makulimlim. Ang kanyang naging kahapon ay nasa dating pamumuhay sa Judaismo, kung paano ang buhay niya sa panahon na iyon ay naging marahasya upang usigin ang iglesia ng Diyos at gayon din upang sikapin na wasakin ang iglesia ng ating Panginoon. Yes, nanguna itong si Apostol Pablo sa Judaismo. Yan ang kanyang sinabi na kung saan ay higit pa sa marami sa mga naging kanyang kasabay o kasinggulang niya sa mga panahon na iyon. Sa kanyang mga kababayan, mga kanaydon sa Panginoong Diyos, gayon na lamang na kung saan ay naging masigasig siya salin sa tradisyon ng kanyang mga ninuno sa ilalim ng Judaismo. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang kanyang deklarasyon na iyon, na kung saan ay muli niyang binanggit, doon sa talatang, anong talata yon? Verse 23, narinig lamang nila na sinabi siya ang dating umuusig sa atin ngayon. Ipinangangaral niya ang pananampalataya ang dati sinikap niyang wasakin. Diba? Hindi lamang yung iglesia ang kanyang sinikap na wasakin, pati na ang pananampalataya ng mga sumampalataya kay Jesus Christ na naging bahagi sa kalipunan ng mga mananampalataya, mga tinatawag na mga Christians sa ating Panginoong Hesus Kristo. Nagtagumpay ba siya? Hindi siya nagtagumpay sapagkat kailanman. Ang kasamaan, bagaman merong panahon na nakapagtatagumpay, ay hindi kailanman panghabang panahon na makapagtatagumpay. Sapagkat meron lamang nag-iisa na kung saan ay makapagtatagumpay ng lubusan, walang iba kundi siya. Na lumalang ng langit at lupa at nahayag sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya nga ho itong si Apostol Pablo sa kanyang rurok na madilim na kahapon upang gawin ng kanyang pinakamasigasig at pagsusumikap na wasakin ang iglesia, ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Mismo ang ating Panginoon ang dumatal sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang paglalakbay. The road to Damascus, mga karaydon sa Panginoon, na kung saan ay nakaranas siya ng hagupit ng Panginoon. Kung kaya nangusap si Lord Jesus sa kanya, nasubasob siya at gayon din na kung saan ay nabulag siya ng 3 araw. Pero doon ay kanyang napakinggan
ang tinig at sinasabi ni Jesus sa kanya, at gayon din sa panahon na iyon ay ating nabasa na kung saan ang kanyang pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon. What a phenomenal spiritual encounter of the Apostle Paul from his past identity as Saul tungo sa kanyang pagiging Pablo na kumilala, tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at nagpasimula ang pagbabago ng kanyang buhay, at gayon din nagpasimula ang kanyang pagiging lingkod bilang tinawag, pinili, itinalaga, hinirang at isinugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa kanyang pagtugon sa Panginoon, what a miraculous results ng kanyang pagiging lingkod, ng kanyang pagiging misyonero, na kung saan ay marami siyang napuntahan upang ipangaral, ipatotoo at ituro ang mabuting balita ng kaligtasan. At gayon din na kung saan ay marami na nagpanibukas ng mga kongregasyon kung saan-saan. At gayon din na kung saan ay marami din na tumugon upang maging kabahagi, karagdagan, maging lingkod ng ating Panginoon. Lahat ng yan with all these sacrifices, with all the persecutions, threats, difficulties na kanyang naranasan, ang nanaig pa rin ng pananagumpay ng Panginoon. Ang nanaig pa rin ay ang kalooban ng Diyos, ang desire ni Lord, ang will ni Lord, ang layunin ni Lord, ang mission ni Lord, na kung saan ang ginamit niya itong si Apostol Pablo, at ngayon ay ating ine-enjoy. Reading and studying and reflecting all his epistles from his epistles to the Romans up to his epistle to Titus, at lahat ng yan ay ating pong aaralin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, we praise and we thank the Lord sa buhay ni Apostol Pablo na magpahanggang sa ngayon ay nangungusap, na magpahanggang sa ngayon ay nangangaral, nagtuturo, at nagbibigay ng hamon sa atin, at gayon din ng imbitasyon upang tayo ay maging kabahagi sa apostolic ministry of the Lord Jesus Christ na kaniyang ipinagkatiwala. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, namatay man sa Apostol Pablo sapagkat pinatay siya. Pero ang kanyang katawan lamang ang napatay. Pero ang kanyang kaluluwa at espiritu, at gayon din lahat ng mga ipinamalas niya ng mga kasulatan, at gayon din ang kanyang buhay na patotoo ay nagpapatuloy na buhay na nangungusap, humihikayat sa bawat isa sa atin para tayo ay manatili sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi ko sa inyo kanina, mga karaydon sa Panginoon, ang aking nakita na pinaka-key-verse dito sa ating tinatalakay ay nandun sa verse 15. At aking muling babasahin, una sa King James Version, Full of Study Bible, King James Version. But when it pleased God who separated me from my mother's womb, and called me by His grace. Yan ang maliwanag na kanya sinasabi at sa salin na Tagalog,
ngunit nang malugod na ang Diyos na sa akin ay nagbukod. Buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yes, sa pamamagitan ng kanyang biyaya. He was indeed called by God by His grace sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ito. Ngayon, itong si Apostol Pablo, mga karaydon sa Panginoong Diyos, na kung saan ay pangunahin na kanyang tinutukoy, na merong kinalaman na mismo sa kanyang apostolikong ministeryo, na kung saan ay meron pong napakahalaga na kahulugan, na kung saan sa bawat mananampalataya, ikaw at ako at tayong lahat belonging to that one universal fold of the body of Jesus Christ, that indeed, na kung saan ay tayo po ay ibinukod ng Diyos sa pamagitan ng kaniyang biyaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bagay katotohanan na mahalaga na kung saan ay hindi natin magawa, kundi tanging siya lamang makagagawa nito by His grace, sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Upang sa ganon, mga karaydon sa ating Panginoon, ang Diyos na ito, meron tayo na nahayag sa 3 persona, at gayon din ng kanyang mga salita, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ay patuloy na kanyang ihahayag sa atin. Sino? Ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Hindi lamang kay Pablo, kundi sa iyo, sa akin at sa lahat na bukas ang bawat puso, bukas ang bawat isipan at buhay upang papasukin, padaluyin itong biyaya ng Diyos na ito na walang bayad. Yes, na kung saan ay ito naman ay hindi ma-appreciate at hindi matanggap ng karamihan. Well, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, tama yung sinasabing nung tinalakay natin ng linggo na kung saan ay napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Diba? Ang kapatid sa ating Panginoon Diyos, napaka-importante na patuloy na maiuukil-kil sa ating isipan at puso that we have been separated from sin and from the present evil world by God's grace. Tayo ay ibinukod at patuloy na ibinibikod ng ating Panginoon mula sa iba't ibang klase ng kasalanan at gayon din ng pangkasalukuyan na masamang mundong ito. Well, it's nice mga karaydon sa Panginoon na balikan natin yung nakalipas, nakabahagi ng unang pagtalakay natin na sinasabi doon sa verse 4 ng Galatians chapter 1. Mula sa King James Version na ganitong sinasabi, who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father.
na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Yan ang matindi na kung saan ay deklarasyon nitong si Apostol Pablo by His grace sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pero kailangan din na merong kasunod yan na sa pamagitan din ng pagtugon natin sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap natin kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Are with me, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, yan ay napaka-importante sapagkat ang ipinaparating nito na mahalagang mensahe din that we might or we must live in fellowship with God continuously. Hanggang marating natin yung rorok ng lalim at lawak at takastaasan na yugto ng ating ugnayan sa Panginoon, so intimate, so awesome and amazing. Because we have an intimate God in Jesus Christ revealing unto us every day, every moment ng ating mga buhay. How about us? How intimate we are in terms of our relationship with Jesus Christ. At gayon din, hindi lamang yon that we might live in fellowship or union with God in Jesus Christ and even His Holy Spirit, which is always at work over us all. But at the same time, as witnesses of our Lord that Jesus Christ before the world. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, bilang ibinukod na mga tao mula sa kasalanan at gayon din sa masamang kapanahunan na ito, ibig sabihin mga kapatid sa Panginoong Diyos, being a person with God in Jesus Christ, our Lord and Savior, and even for God, in God, through God, at gayon din being near to God in Jesus Christ. At gayon din ay napakahalaga na kung saan ay living likewise in faith and obedience. For the glory of the Lord that Jesus Christ, and for the continuing manifestation of Jesus Christ and His inspired words to our existence as Christians. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sinasabi nga ni Paul na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil. Hindi ako sumangguni sa sinumang laman at dugo, kundi ang kanyang pinagsasanggunian mismo ay sa kanya. Napatuloy na nakikipag-ugnay sa kanya. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, nawa ay ang tinalakay natin sa umagang ito ay nakapagbigay sa atin ng panibagong challenge, ng panibagong mensahe mga karaydon sa ating Panginoon. Na kung saan, doon sa sinasabi ng verse 24 na panghuling verse ng chapter 1, at kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin, sabi niya, na ginasangkapan ng ating Panginoon. Kaya nga ho,
Kapag ang Diyos ang lagi nauuna sa buhay natin, kapag si Jesus Christ nasa ating puso nakaangkla, nananatili at gayon din ang kanyang mga salita, nananatili sa atin at gayon din tayo nananatili sa kanya. Na kung saan ang laging papuri, pasasalamat, nawawalhati. Walang iba kundi ang Diyos na tumawag, na pumili, na nagtalaga, naghirang at nagsugo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa buong araw na ito. Bukas, nandun na tayo sa chapter 2 ng Galatians, at doon lamang tayo sa verse 1 to 9. Dating subukan na himay-himayin ang mga verses na yan. Nang may kinalaman that the Apostle Paul accepted by the church and even the apostles of Jesus Christ. Tinanggap si Apostol Pablo ng Iglesia at maging ang mga apostoles ng ating Panginoong Heso Kristo. And I suggest you will read in advance verses 1 to 9 ng chapter 2 ng Galatians. Pero kung kakayanin ninyo ang buong chapter ay di lalong mabuti. Maraming salamat po, O Diyos, sa hatid mo na mensahe ng buhay sa amin. Salamat po ng marami. Tulungan po na mo kami, Panginoon, upang patuloy po namin na maisalang-alang maisabuhay at maibahagi ang mga ito. By your grace, by your power, by your guidance, and by your continuing revelation and intervention to each one of us. Salamat sa bagong buhay, salamat sa bagong araw, bagong umaga, bagong hapon, bagong gabi, bagong buong magdamag. May you be with us always, O Lord Jesus Christ, upang harapin namin ang panibagong pananagutan sa buong araw na ito. Na ikaw, Panginoon, ang siyang aming pundasyon, na ikaw, Panginoon, ang laging nagiging salalayan namin. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. Gayon din na kung saan ay ating pong batiin ng mga kapatid natin, o kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang aking hipag, asawa ng ang aming panganay na kapatid, na pastor, evangelist ito ng Church So Blessed. At ang kaniyang kongregasyon ay nandun sa bandang Camarines, Caloocan City. Hindi ko alam kung siya pa rin ang dean ng Department of Psychology ng PCU dyan sa Manila Campus. Pero ang alam ko ay nagtuturo siya sa mga nag-aaral, mga doktoral din. Pero at the same time siya ay nagpapastor. Yes. Sa ilalim ng pangunguna ng kanilang senior pastor na si Hiram Pangilinan, na dati ring mula sa United Methodist Church. Yes, ang aking tinutukoy si Reverend at Dr. Emily Evangelista Tangonan ng Quezon City. Kapatid na ito yung ating kasama lagi dito na si Josie Rose Evangelista Soliben ng Maria Aurora. Mga kapatid sa Panginoon, kung marin niyo ito magsermon at manalangin ay talaga naman umaapoy, evangelist. Talaga naman mayroong special na gift of healing, preaching, and so many other gifts na taglay niya. At dalawang kanyang mission na churches na ginagampanan. Gayon din ang kapatid na RD Ascension ng Quezon City. Maalala ko na ito po ay dating membro ko di sa Good Samaritan United Methodist Church. Way back, 1990 to 1994 to 2001 along Quezon Avenue.
Dati ay meron silang mga buses. Hindi ko alam kung ano nangyari ngayon. At gayon din kapatid Valenzuela, Lucena na nasa Aglangia, Nicosia, Cyprus. Monique Gayahoy mula sa Abulog, Cagayan. Maricel Ramirez de la Cruz ng Taguig City, Metro Manila. Lian Morales, Jul Medrano na nasa Hong Kong. Maribig Tangonan at gayon din si Serses Labitan ng Nueva Ecija, Rizal Nueva Ecija, at anak din ng pastor ito. At gayon din ng kapatid Reverend Danny Rojas ng United Methodist Church diyan sa bandang San Ildefonso, Bulacan. Ito po ay naging district superintendent din natin nung tayo kay obispo sa UMC. Gayon din ang kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. ng City of Balanga, Bataan. John J. Nelo Puwich ng Polton, New York. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na magdaraos ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng may birthday sa Luzon, Visayas, at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, pati na, Panginoon, ang bawat sanggol na isinilang sa araw na ito. Di man namin kilala sila o kilala namin ang mga iba, katulad ng mga nabanggit. Kami po, O Diyos, ay nagkikiselebrate, nagkikipagpasalamat, kasama ang aming mga pagbati at panalangin sa kanila. Ilan sa kanila, Panginoon, ay mga lingkod mo, at karamihan sa kanila, Panginoon, ay mga laiko. Patuloy mo sila, Panginoon, na pagindapatin. Patuloy, Panginoon, na sila ay lubusin. At pabanalin, O Diyos, patuloy na inyo po silang kasangkamanin sa iba't ibang kaparaanan ng paglilingkod. At gayon din, Panginoon, na marami pang paparating na kaarawan na darating po sa bawat isa sa kanila. Na ikaw ang siyang umaalalay, nangunguna, nagpapatagumpay sa kanila at nagbibigay ng positibong pag-iisip, pananaw at makalmante, panatag na puso at gayon din na may tamang direksyon ng buhay na tutunguhin. Ingatan niyo sila at proteksyonan, Panginoong Diyos, at gayon din samahan niyo sila araw-araw, pati na ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan at ng kanilang pinagkakabalan sa araw-araw. At sa mga sanggol na isinilang, sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang kanilang magiging buhay. Simula sa kanilang pagiging sanggol, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas, at gayon din ang mga sanggol na ito. Lumaki na kaaya-aya at magiging mabuting mamamayan ng magabansa na kanilang kinaroroonan, at gayon din nasa kalaunan, O Diyos, ay sila din ay manampalataya sa iyo. Makatatapos ng pag-aaral at gayon din na magiging maganda ang kanilang naghihintay na kinabukasan. Sa ngalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon, at awitan po natin sila ngayon. Yes. Morning, kapatid Kumare. Yes, kapatid Jocelyn de Guzman. Yes. At gayon din kapatid Federico Villegas Cruz. At yung may birthday sa ngayon. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran.
naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin pinamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Oh, lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasayang ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan naman natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. Gaya din ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga din sa ating kapatid na Olivia Bueno at gayon din ang kapatid na LB Andicoy at gayon din ang kumpadre Levi Nicolas. Purihin natin ang Panginoon at gayon din kung meron pa kayong mga kasama sa pamilya na birthday. Type ninyo ang kanyang pangalan, sabihin nyo birthday na may panalangin natin mabati, maawitan. Gayon din kung meron kayong mga prayer requests, inyo lamang ipong itype at isend ng ating pong mabasa mamaya at may panalangin po natin. Yes, tayo po ay tumungo sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito, mga karay. Doon sa Panginoon, meron ba tayong mga prayer requests? Yes. Mula sa ating kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan. Thanks po, Pastor. Welcome din po sa inyo. Sa patuloy na pag-include sa akin sa prayer, today po, blood chem ako sa July 7. Liver chemotherapy ko po ulit sa Manila Doctors. Ibig sabihin dito sa Manila City. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa paghahatid ng impormasyon mula mismo sa kinaukulang kapatid namin sa pananampalataya ni Cruz Bagtas. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa tibay ng pananampalataya ng kapatid na ito. That you can do something good, something favorable for her, and something for her complete healing and recovery, good health and wellness recovery, and even restoration and spiritual and financial provisions. Marapatin niyo, Panginoon, na ito po ay kanyang lubusan na mararanasan sapagat, Panginoon, ikaw po ang magbibigay sa kanya. Ngayon, Panginoon, na kung saan ay meron siyang blood chem na ito po ay mangyayari sa July 7 patungkol sa kanyang liver chemotherapy. Umasa kami, Panginoon, na inyo pong mabisa at matagumpay na kasangkapanin ang mga nila Doctors Medical Center. Gayon din, Panginoon, ang mga facilities at mga medical frontliners at mga ginagawad sa kanya ng mga
medical procedures, O Lord Jesus Christ. Marapatin niyo, Panginoon, na ang kapatid na ito ay lubusan nga na makalalaya sa kanyang pinagdadaan ng pangkalusugan at pangkatawan. Nagayo po, Panginoon, ang siyang pinakapangunahin at pinali, O Diyos, na makagagawa sa kanya na siya naman aming pagkakaisa na ipinapanalangin, claim, dinideclare sa inyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, pairugan mo ang aming pagsamot panalangin. I-bless mo, Panginoon, buong pamilya ng Bagtas family. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid Pastor, yes, Colonel Chidoro Chodia Saklolo, the Fellowship President ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Workers Fellowship, that they will be having a prayer gathering, meeting on food production and fellowship on July 6 to 7. Bukas hanggang sa susunod pa na araw at Dipakulaw, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas Grace Church and ang Iglesia Metodista sa Pilipinas Ipil Dipakulaw Church request prayer for its success. Thank you po. Welcome. God bless. Salamat din. O aming Ama at aming Diyos, kay inam po na meron mga ganitong gawain ng Iglesia. Lalo na, Panginoon, itong regional level ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference sa kanilang workers fellowship in the regional level, O Lord Jesus Christ, for their upcoming food production meeting and fellowship na magpapasimula bukas at gayon din sa isang araw sa nabanggit di umano, O Lord Jesus Christ, na iglesia lokal dyan sa bandang Aurora. Umasa kami, Panginoong Diyos, ang inyo pong gabay sa pinakadaloy ng gawain na ito na mahalaga. Gayon din, Panginoon, na inyo pong pangunahan ang kanilang magiging resource persons, lalo na sa pagtalakay ng food production upang makatulong sa larangan po ng pangkabuhayan, lalo na sa panahon na ito na kung saan ay napektuhan ng economy, ang livelihood, financial na pangailangan, pati ng mga churches, mga workers at gayon din ng mga membro. What an important opportune time for them, O Lord Jesus Christ, to have this kind of gathering, to learn, and to internalize and even to facilitate and start this kind of food production, that it will enhance them, it will encourage them to become self-sufficient, and indeed it will also help in the vital need of their church and even the family they belong, and the region they belong, and the district they belong, the local church they belong, O Lord Jesus Christ. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa paglalakbay ng lahat ng dadalo, Panginoon, upang sila ay makarating na maluwalhati, at gayon din, Panginoon Diyos, upang sa ganon ay makauwi din sila maluwalhati, O Lord. Yes, aming dinideclare, Panginoon, ang katagumpayan ng kabuuan ng gawain na ito, at pagpalain niyo, pangunahan, at patuloy na inspire at kasangkapanin, Panginoon, ang kanilang presidente ng fellowship, Pastor Colonel Teodoros Chodia Saklolo, at gayon din ang kanyang mga kaakibat na mga officers.
In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Maraming salamat po sa nakalipas na araw at buong magdamag. Salamat Panginoong Diyos sa bagong araw na ito at gayon din ang aming haharapin na panibagong pananagutan at gayon din ang mga daratal pa na mga araw. Gayon din Panginoon na maraming salamat po Diyos sa bawat naririto na sumusubaybay, nakikibahagi sa gawain Panginoon sa gitna ng kanilang mga maabalang haharapin din na gawain sa buong maghapon. Patuloy mo sila na ingatan, gabayan, pagpalain at pagtagumpayin, Panginoon, sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay, O Diyos. Gayon din, O Ama at aming Diyos, patuloy po namin na kung saan ay pinapanalangin, na inyo pong patuloy na pagpalain, Panginoon, ang bansang Pilipinas sa Kabuuan, Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din lahat ng mga leaders nito mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa makiminababang posisyon at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga establishmento, mga kagawaran at gayon din ng mga ahensya, mga bureaus, board na nasa ilalim po ng gobyerno at gayon din sa mga namumuno at gayon din ng mga kawani ang mga iba't ibang mga programa. Mula sa national level down to every region at gayon din sa mga probinsya, distrito, munisipalidad, cities at gayon din sa lahat ng mga barangay at mga sityo, purok, different sectors in the society, bawat pamilya at gayon din bawat mamamayan. Gayon din Panginoon sa mga existing corporations, enterprises incorporated, O Lord Jesus Christ, doing works in the arena of economy and businesses, O Lord Jesus Christ, patuloy na rin pagparain ang mga nangunguna, ng mga CEOs at gayon din ang mga owners, employers at gayon din ng mga manggagawa. Yes, Lord Jesus, patuloy na pagpalain mo. Yes, gayon din ang iyong pag-iingat lagi sa nagaganap na araw-araw na pananakay sa larangan po ng transportation, ng iyong pag-iingat at pagliligtas. At sa lahat pa, Panginoon, kasama ang mga kababayan namin, ang mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang bansa na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-ingat, magpala, at ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanilang kagalakan, inspiration. At ingatan mo sila, Panginoon, at maging matagumpay ang kanilang mga trabaho at gaya din ang kanilang mga employers ay maging mabubuting mga tao na hindi inaagrabyado, na hindi sinasaktan ng aming mga kababayan, Panginoon. Gayon din, O Diyos, na pagpalay mo ang kanilang mga pamilya nandito sa Pilipinas, even the migrated families. Pagpalay niyo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa. Buong mundong ito, Panginoon, i-bless po ninyo lahat sa kabuuan ng sangkatauhan, sa kabuuan ng himpapawid, karagatan, kabukiran at gayon din sa bawat himaymay ng bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoon, na inyo pong i-bless. Lalo na, Panginoon, nitong nagpapasimula pa lamang na new administration, nitong aming minamahal na bansang Pilipinas, maharlika. Pangunahan yun sila sa kanilang paglatag sa mga pangkatamtaman at pangmatagalan o taunan na mga programa at mga pangitain at mga pangarap. Kayo po ang gumabay. At inyo pong ipagtagumpay, Panginoong Diyos. Kami po ay iyong papag-isahin. Kami po, Panginoong Diyos, ay inyong bendisyonan. Gayon din kami bilang iglesia, na meron din kaming mahalagang mga papel sa aming bansang kinabibilangan.
to serve as your voices in the society, to serve as your consciences in the society, to preach, to teach, to share, and even to give advices. Hallelujah! Praise the Lord. At gayon din na kami magsilbing ilaw at asin sa lipunan. Kung merong hindi maganda nangyayari, ay kami, Panginoon, ay kasangkapanin niyo to stand on the gap spiritually. Wami kamataming Diyos, hindi pa natapos nitong digmaan ng pangkalusugan na pandemya, na siya namang pinapanalangin naming araw-araw, Panginoon, na kung saan ay nawa po sa madaling panahon ay magwakas na ito. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga cases pa ng pandemic na hindi pa gumaling, na nasa iba't ibang pagamutan, na nasa iba't ibang quarantine facilities, at gayon din lahat po ng mga nakakaranas ng karamdaman, at gayon din sila na problematic, sila na broken-hearted, sila, Panginoon, na nakakaranas ng kagalumihanan, nakakaranas ng pait ng buhay, nakakaranas ng lamentasyon ng buhay na ito. O Lord that Jesus Christ, gayon din, Panginoon, ang lahat po ng aming mga ipinapanalangin po sa araw-araw na nasa banig ng karamdaman, magkakaiba man ng kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman, hindi man namin alam, Panginoong Diyos, ang kanilang pinagdadaanan. Pero batid niyo, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, ang kanilang damdamin, ang kanilang nararanasan sa mga panahon na ito, na siya naman naming inilalapit na nagkakaisa sa iyong presensya, O Lord Jesus Christ. Katulad po, Panginoon, ang kapatid na Jean Santiago na nasa Marilao, Bulacan. Gayon din ang kapatid na Roger Monteverge na nasa bahay na. Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Boy Del Leon ng Acacia, Malabon, Ruel Lusong Yumol ng Maribeles, Bataan, at gayon din ang Pastor Apolinario Mendez ng Rizal, Nueva Ecija, Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon, at gayon din, O aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Nanay Ninita Ramos, gayon din ang kanyang anak na si Grace Ramos Jimenez at Medi Yambao, na sila, Panginoon, na nandiyan sa Chicago, Illinois. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Iyas Unis Domingo ng Quezon City, maging ang kapatid na David Perry at kapatid na Rose Perry, at gayon din ang kapatid na Julius Arcipe, Ann Navarro, Jane Lomacan, Dimitri Abuesa, Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church ng Cebu City. Gayon din, Panginoon, kapatid na Ani Angkas Rocafort, Pastora Baby Bulgado ng Kabaring Calaucan City, ng kanyang anak na si Connie Bulgado, at gayon din po ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz, Andy Dabo, Amelita Barcelan, sila ay mula sa Dinalupihan, Bataan, Nanay Rebelina Makatugal, at gayon din ang Nanay Sophia Mercado, at ng kanyang anak na si Elaine Alonso Mercado ng Bataan, Billy Repalda ng Samantha Isabela, Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Maricel Gadi Tantenco et al. Ng Hermosa, Bataan. Pati na, Panginoon, ang kapatid na Alvin Alcantara ng San Mateo, Isabela. Deaconess Nelda Salenga ng Bataan, Erwin Santos ng Bicol, Rodolfo Taklay ng Victoria, Tarlac, Pastor Pablito Puliantes ng Binangonan, Rizal, at gayon din ang Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona, Rizal, Amelita Celestra ng Talim Island, Binangonan, Rizal, Evangelist Jesus Anelisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Mirna Sanchez Raparandacanay ng Sydney, Australia, Tita Corazon Navarro at gayon na kanyang kapatid na si Reynaldo Navarro
at ng asawa nito na si Meriel Navarro, ng City Balanga, Bataan, at gayon din ng Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Lahat sila, Panginoon, lahat ng may pinagdadaanan na karamdaman sa panahon na ito at gayon din na ibang klase ng karamdaman, O Lord Jesus Christ, na siyang aming ipinapanalangin sa iyong banal na harapan, Panginoon, upang sila, by your grace and by your love, your compassion, your mercy, and your miraculous healing, that all of them, O Lord Jesus Christ, will indeed receive. Yes, your miraculous healing, O Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, allow us to claim and declare and even to agree. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provisions para po sa lahat sa kanila. Walang labis, walang kulang, O Lord Jesus Christ, and even to bless the family they belong, their livelihood, and even their faith and spiritual life. Yes, Lord Jesus, kagalingan din sa bawat bansa, sa bawat tao, sa buong mundong ito. Kasama kami. Sa pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon ng Ride On Ministry. Patuloy po na kung saan nagpapaabot po ng pangumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta ho ba kayo, mga kapatid sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya ninyo? Kalusugan ninyo? Kumusta ang inyong mga pitaka? Meron pa bang mga barya? At meron pa bang mga pangbili ng mga pagkain at gayon din pagtugon sa mga pangailangan sa iba-ibang klase ng mga bills? Yes, kumusta kayo? Kumusta si nanay, si lola, si lolo? Kumusta ang mga magulang, ang mga anak, mga apo at lahat? Yung mga alaga ninyo, mga aso at pusa at iba pa? Yes. Ang Ride On Ministry ay patuloy na sinasabi sa bawat isa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Shalom sa bawat isa atin. Salamat po sa inyong presence, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pagpapadaloy ng inyong mga inspirational and challenging comments. At gayon din maraming salamat po sa inyong share sa bawat episode ng Ride On Ministry, katulad po ng episode na ito. You may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan, and gayon din na kung saan ay pwede gayon din na makapag-like, makapag-share at gayon din na makapag-subscribe by clicking also the button bell so that every time we have a live streaming, you will be notified. Yes, tingnan natin ang mga comments na inyo pong ipadadaloy sa Ride On Ministry. How are you, my dear kapatid na Josie Rose Evangelista Soliben ng Maria Aurora? God bless the whole family, Evangelista Soliben. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po with every po ng puso at gayon din ang panalangin. Maraming salamat gayon din sa inyo dyan at gayon din. Nice to meet you again, kapatid na Sheila Marie Angkiliano Kalahi ng Baguio City. God bless ang Angkiliano Kalahi family. Purihin natin ang Panginoon. Parang naiba ang iyong profile picture ngayon. Ganda ng pagkaupo mo at talaga naman nagaganon siya. Hallelujah. Palapakan natin muli. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Nagabili po ng puso-puso. Salamat po, good morning din at gayon din ng Digonis Ruth Tomicos. Nang mag-oong ginato ba this year sa bayan ng Lanao, Lanao del Norte, Mindanao. Yes, maayong adlaw sa tanang dagang salamat. Yes, God bless Tomicos family at gayon din ang iyong ministeryo at pangunguna yung ginagampanan araw-araw sa iglesia at gayon din sa lipunan.
Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Amen po. Yes, amen sa Panginoon. Gayon din. Kumusta ka kapatid na Felipe Satorno? God bless Satorno family. Ang kanyang comment. Magandang buhay po, Bishop Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed morning po sa lahat. God bless us all mga Karaydon Ministry. With emoji po ng prayer at gayon mo ka ng tao. Yes, at gayon mo ka ng tao. May puso, may puso, may puso. At gayon din ang simbolo ng peace. Purihin natin ang Panginoon. Salamat. Magandang buhay din at God bless you all dyan. Kumusta? Laging nakangiti. Kapatid na Hilda Minay. God bless Minay family. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga sa inyong lahat, Bishop. God bless us. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Gayon din mula sa ating kapatid na laging nakangiti rin. Maganda yung paggabangs ng buhok mo at gayon din yung ngiti. Puri ang Panginoon. Pastoral Leonora Dato ng City Barangay Bataan at gayon din ang walang kupas na every 7 o'clock in the evening na Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless Dato family and your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Ang kanyang comment, yes, sent 75 stars. Maraming salamat po. Puri ng Panginoon at patuloy po kayo na kung saan ay ulanan ng Panginoon na maraming stars ng pagpapala ng Diyos. Hallelujah! Gayon din, kumusta ka kapatid Juliet Antonio ng Rizal, Nueva Ecija. Yes, ganda rin ang kanyang profile picture. Blue yung kanyang kasuutan at para nakabilipinyana siya. Nakaganon siya, yes. Yes, God bless Antonio family. Purihin natin ang Hallelujah. Good morning po, Bishop at sa buong pamilya. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka, Pastor Pablito Puliantes ng Binangono Rizal. God bless Puliantes family. Ang kanyang comment, good AM po, Bishop. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Pastoral Leonora Dato. Salamat po sa umagang kay ganda, Bishop. Ate Jean and Lola Biyaya at sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon na nakikinig sa Ride on Ministry. Welcome to God be the glory. Salamat din. Dito ay para nakikita ko ang sinag ng araw. Diyan sa inyo, ano ba yan? May sinag na ba ng araw dyan? Purihin natin ang Hallelujah. At gayon din, mula sa ating kapatid Jaconesa, Elisa Adormeo Gansit ng General Trias City, Cavite. At gayon din ang iyong minamahal na asawa, Reverend Bonifacio Boni Gansit ng Concho, yes. Doña Adelina Village sa Methodist Church ng 13 Martires City. At kumusta rin yung academic work mo dyan sa bandang Philippine Christian University, Dasmariñas City Campus ng Cavite. At kumusta rin ang iyong business. God bless Gansit family of the ministry. Whatever you are doing every day. Hallelujah. Ang kanyang comment. Good morning po. Maraming salamat. Good morning din sa inyong lahat dyan. Gayon din, ating comment mo na sa kapatid na Pastor Leonora Dato. Walang power sa amin. Salamat po sa dito at nakakonect pa rin ako. Purihin po ang Panginoon. Yes. Paalapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin na walang kuryente dyan. Yes. Ano sa palagay niyo? Kayo ba ay sang-ayon na kung saan ay bubuksan na yung Bataan na nuclear power plant? Yes, ano sa palagay nyo? Yan ba ay makatutulong sa atin? Yan ba ay safe? Upang yan ay muling i-update, i-repair at magamit para sa kuryente? Ano sa palagay nyo, mga karaydon sa Panginoon? Yes, at meron ka palang dito, ano? Pero meron daw paparating na kung saan ay panibagong yes, Telcom na ang pangalan naman ay doon. Palapakan natin. Hallelujah. At meron pang isa na darating na ang pangalan naman ay John. Purihin natin ang pangalan. Hallelujah. At praise the Lord. Purihin natin, Panginoon. Yes. Wala mang power at meron ay yes. Purihin natin ang Panginoon. Pero mas maganda na meron power. At lalo na ang power ni Lord na meron tayo. Hallelujah. Yes. Kumusta kayo, Lola Bell? Diyan sa bandang City Barangay Bataan. God bless Lola Bell and the whole family. Pahala para natin. Hallelujah at praise the Lord. Sino ba yung buhat-buhat ninyo? Yes, Apo? Yes, mapagpalang umaga po, Bishop Litangonan and family at sa maraming mga taga-subaybay ng Ride on Ministry.
Maraming salamat at gayon din papagpalang umaga sa inyo lahat dyan at God bless you all. Hallelujah! At gayon din ang kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Diliman, Quezon City, Manila. God bless Domingo family. Ang kanyang napakagandang emoji na kung saan ay siya po ay nakakitang-kita yung kanyang mga ngipin. At kanya na kung saan ay bumabati sa atin, good morning. Yes, salamat, good morning din. At gayon din ang kanyang emoji ng puso na kulay pink. Meron nakasulat na amen, may star, star, star. Pahalapakan natin ang pangyayon. Gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Nagpupuri sa Panginoon, tumatanggap ng blessing si Lord. Yes, more blessings na darating po sa body sa atin mula kay Lord. Gayon din, kumusta ka na kapatid? Yes, LB Andikoy ng Maribeles Batan. God bless Andikoy family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta ang iyong mahal na asawa? Gayon din ang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Emoji ng panalangin by star, 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 star. At gayon din may nakasulat sa ribbon na blessed, blessed assurance. Hallelujah. At gayon din mula sa kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binangon Rizal. At gayon na kanyang mahal na asawa, Pastor James Celeste na God bless Celeste sa family and your family. At gayon din ang mga pinagkakabalahan niya sa araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment ay, hello po, hi din po sa inyo. Good morning po at sa lahat ng mga karaydong ministry, ganun po sa inyong mga mahal sa buhay, kay Ma'am Jean. At God bless you more in us all. Thank you very much. At gayon din sa inyo na dyan, hello, hello, hi, hi. At gayon din, good morning. At God bless you all dyan with emoji po ng prayer, prayer, prayer. Puso, peace, bulaklak ng sunflower, gumela, gayon din ng peace, peace. Palapakan natin. At gayon din ang kanyang emoji na meron din akong emoji ng blessings. Sabi niya, yes, puri ng Panginoon, yes, blessings, palapakan natin. Hallelujah. At sino man ang may ayaw sa mga blessings na pinaparating ng Panginoon, lahat tayo gusto natin yan, blessing ng Panginoon. Di po ba mga kakaidin sa Panginoon? Yes, ang buhay natin ay blessing mula sa Lord. Hallelujah. At gayon din, ang added comment mula sa kapatid na Melita Celeste, purihin po ang Diyos. Ako ay nakakalakad na po, Bishop. Palapakan naman natin, purihin natin, pasalamatin ang Panginoon at nakakalakad ng kapatid na Melita Celeste na. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. At susunod na yan ay kayo po ay tatakbo na at gayon din tatalo na. Purihin natin. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din na susunod, kayo na po ay mag-dive dyan sa bandang ilog ng Talim Island, Binangon Rizal. Hallelujah. At sumabay sa mga langoy ng mga isla, purihin natin. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos sa umagang kay ganda. Muli na silayan natin na napagandang nilikha ng ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. I love you, Lord. Purihin natin ang Diyos. Huwag dyan ng prayer, prayer, prayer. Prayer, prayer, prayer. Peace, puso at bulaklak ng sunflower. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang ating kapatid na Melita Celeste na added emoji comment. Yes, ang kapatid natin ito mapagmahal. Yes, puso na kulay pink, na meron nakasulat na amen, may mga stars. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din na kung saan ang kanyang emoji ng blessings. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din. Inulit niya pa ang puso na kulay pink na mayroong amen at mga stars. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din na kung saan ay pumalaktak daw tayo ng tumataginting at tumatalsik. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din na kung saan ay buhat-buhat na niya ang kanyang malaking puso, na kung saan dumadalo yung mga puso pataas sa Lord. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang puso na kung saan ay dumadalo yung paganoon sa kanyang mga kapwa. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kung saan ang puso na pumupunta sa kanyang puso ng kanyang pagmamahal din sa kanyang sarili. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin, may star, 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 star. At gayon din ang nakasulat sa ribbon na blessed. At gayon din na kung saan ay ang kanyang pala din nakaganito. At gayon din na merong puso dito at tumatalon yan. At gayon din na kung saan hindi lamang nakalagay dyan na bigla na kung saan at yung puso na yun ay tumalsik at nakarating doon sa kanyang mga minamahal. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Gayon din ang added comment ng katapitid na Josie Rose Evangelista Soliben. Amen. With every po ng puso at gayon din ang panalangin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Kumusta nga kapatid na Violeta Satoro Silvestre Jan sa bandang California, USA. God bless sa Torno family. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Yes, ang ganda ng kasuotan mo, kulay red, at gayon din ang iyong ngiti ay abot hanggang sa Pilipinas. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Thank you po sa mabiyayang mensahe. Wilabad niyo po ng prayer guide niyo ng puso, puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, welcome. At gayon din ang kanyang added comment, sent 100 stars. Maraming salamat po sa 100 stars na yan. And may the Lord continue to outpour His blessings and plenteous stars to you and to the family. Purihin natin ang gayon din sa bari sa akin. Gayon din ang added comment ng kapatid na Felipe Satorno. Salamat po sa mabiyayang mensahe ng buhay, Bishop. Palapakan natin ang Panginoon God be the glory. Amen. Prayer, purihin natin ang bagay mula sa ating kapatid na Pastor Pablito Polientes. Added comment. Marami pong salamat sa mensahe, Bishop. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon gayon din. Mula sa kapatid na Josie Isabel Laben, added comment, amen at amen. To God be the glory sa makababayang mensahe ng buhay. God bless you, your family and your ministry, Bishop. Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen po ng puso prayer. Puso prayer at gayon din puso prayer. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka kapatid na Jocelyn de Guzman? Yes, napakarunong umawid ito at gayon din isa sa mga staff ng Capitol Methodist Church, lalo ng kanilang paaralan dyan sa Badang Sito, Balanga, Bataan. God bless the Guzman family at gayon din ang iyong ministry and work. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At kumusta na ang inyong mga farm dyan? Purihin natin ang Panginoon. Kayo hubay nakapagtanim na ng palay. Ang kanyang comment, a blessed morning po to everyone. Thank you very much. Likewise, at gayon din mula sa ating kapatid na birthday celebrator. Yes, ang parang kahawig din ng kapatid na San Antonio na tinatawag natin sila mga Charles Bronson ng Pilipinas. Hallelujah, sa ganda ng hugis ng kanilang, balbas, bigote, purihin ang Panginoon at God bless Villegas Cruz family. Ang kanyang comment, good morning po. Ready po ng puso at meron dalawang stars. Aming maraming Diyos, maraming salamat po sa mga kabuluhan at mabiyayang kaarawan ng kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. Mismo sa araw na ito, Panginoong Diyos, with his family. Pagpalain mo, Panginoon, siya sa lahat po ng larangan ng kanyang buhay, lalo ng kanyang kalusugan at pangatawan at gayon din ay pagpala mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan. Gayon din kung saan patuloy na tumitibay, lumalago ang kanilang pananampalataya at gayon din ang kanilang espiritual na pamumuhay. O Lord Jesus, marami pa na sangkatutak na mga birthday na daratal po sa buhay ng kapatid na ito na pinagpala. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. At awitan po natin siya ng personalize. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, kapatid Federico Villegas Cruz Senior. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan natin ang kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. sa kanyang birthday sa araw na ito. I-check naman natin ang kanyang buong pamilya na kanyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kapatid na Federico, saan huma ang inyo pong blowout ngayon ang tayo po'y makapunta dyan at lumipat tayo po. Enjoy your blessing po rin ng Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Olivia Bueno ng Agoho, Kabanggan, Zambales. God bless Bueno family. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Amen. Have a blessed day everyone. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din added comment mula sa ating masipag na kapatid na LB Andicoy. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ngayon din added comment muna sa kapatid na Pastor Leonora Dato. Bishop, opo, Pastor Leonora, pakisama po apo ko, Rafael Istraksek. Birthday po niya kahapon, kasabay ang balay ko, Stanley Istraksek po. Maraming salamat po, Bishop. Yes.
Kung nagiginig man kayo, ay tanggapin niyo ang pagbati ng iyong minamahal na Lola. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Maraming salamat po sa natatanging kaarawan ng buhay ng apo na si Rafael Istraksek kahapon at gayon din ang kanyang balay, si Stanley Istraksek. Salamat po Panginoon sa dalawang buhay na ito na pinagpala, na iniingatan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Umasa kami Panginoon ng malugod at gayon din ng matagumpay na selebrasyon that you will always be, O Lord Jesus Christ, firstly to be the focal center of their celebration, O Lord, and even their day-to-day life and pursuit. Yes, Lord Jesus Christ, ingatan mo sila pagpalain. Gayon din, Panginoon, na pakindapatin mo sila at patuloy na i-bless at i-bless ang buong pamilya ng Istraksek. Gayon din itong apo, Panginoon, ng kanyang buhay. Yes, lalo na Panginoon, ang kanyang kinabukasan ay magpatuloy, Panginoon, na nagniningning, Panginoon Diyos, because of you and because of your continuing intervention sa kanyang buhay. Yes, pagpalain mo siya sa lahat ng larangan at gayon din nitong balay Stanley Istraksek. Hallelujah at praise the Lord. Marami pa at darating po na maraming birthdays sa kanilang buhay na pinagpapala, iniingatan, sinusubaybayan at ipinagtatagumpay. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magpagsabi ng amen sa Panginoon at batiin natin ang dalawang kapatid na ito. Hallelujah, yes. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Apo Rafael Istraksek. Gayon din, Balay Stanley Istraksek. Happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan naman natin ang apo, yes, Rafael Istraksek at gayon din ang Balay Stanley Istraksek. Yes, ito naman natin ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, gayon din natin comment mula sa kapatid na Pastor Leonard Dato, kasama din po si Kuya Federico Villegas Cruz, daddy po ni Pastor Federico S. Cruz Jr. Palapakan natin ng anak ng ating binati at pinalangin and awitan, yes, Pastor Federico S. Cruz Jr. ng Capital Medicare, Sitwala, Bataan. Purihin natin pa yung shoutout sa kanya at gayon din sa kanyang asawa, sa buong pamilya, sa buong kongregasyon, sa mga kasamang workers niyan, at sa lahat po ng mga kaano. Purihin ng Panginoon. Hindi ko matandaan kung si Pastor Federico S. Cruz Jr. ay meron ba siyang bigote o wala? Oh yes, di ko napapansin kung meron siya bigote, purihin ng Panginoon. Pero siya po yung John Lloyd ng ng Bataan at gayon din ng region. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kanyang added comment, Pastor Rinaldato, birthday din po ni Kuya Federico Villegas Cruz ngayon, daddy po ni Pastor Federico S. Cruz Jr. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Puri ang Panginoon. Gayon din ang added comment ng Pastoral Leonora Dato. Yes. Opo, mainita na po ang sikat ng araw. Mainit na po ang sikat ng araw at wala pa ring power. Kanya, napakainit po. Nasa terrace po ako at huwag po kayong tatalon ha. Sa terrace na yan at nagtatawag ng hangin. Yes. Mga hangin ay lumapit pa kayo kapatid na Pastora. Salamat po sa hangin na kaloob na libre ng Panginoon. Opo, safe naman po ang nuclear power plant, Bishop. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bakit po sa Japan, napakaraming nuclear power plant, madalas pong lumindol sa kanila pero safe pa rin sila? Shout out sa Japan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.
Bigla akong napatawa ng malakas nang marinig ko ang doon at diyan na idagdag sa telecommunication natin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise. Alam niyo ba na kung saan ay panahon po ng senior na Marcos ay pumapangalawa tayo sa Japan eh. Sa lahat ng larangan nung panahon na yon, yes. Pero sa ngayon ay para napag-iwanan tayo sa Pilipinas at gayon din sa Korea. Alam niyo may Korea yung power plant doon. Yon ho ay nadisenyo, kasindisenyo ng power plant na itinayo dyan sa bandang Bataan. Yes. Diyan ho, hinango yan at gayon din na kung saan ang tawag sa kanila ay nung kanilang power plant ay Cory 1, Cory 2, Cory 3. Hindi ko alam kung hanggang 5, pero meron hanggang 4 o hindi ko alam po hanggang 5. Yan ay hango po dito sa Pilipinas. Ngayon ay ang South Korea ay nagboboluntaryo na kung saan ay tignan at tumulong sa Pilipinas upang sa ganon ay makita kung pwedeng ituloy yung nuclear power plant dyan sa bandang Bataan na kung saan ay natapos yan sa panahon ng senior na Marcos. Pero nung nagpalit ng administration ay yan ay hindi ipinagpatuloy yan. At maraming hindi pinagpatuloy dahil baga na maalaala si Apulaca. Yes, puri na pa yan. Nawa ay maasolusyonan ang problema sa kuryente sa Pilipinas at gayon din sa problema ng energy at gayon din sa problema ng telecommunication at gayon din sa internet. Sana yung mga sinasabi na kung saan may digital infrastructure ay mangyayari sa bansang Pilipinas sa darating ng mga panahon. Hallelujah! Yes, kumusta kapatid na Achi? Yes, at gayon din kanyang tunay pangalan Marineta Pondon ng Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong adlaw sa tanang, mayong buntag. Yes, daghang salamat. God bless you and your family at gayon din ang iyong walang kupa sa ministry na Hulur Prince Prayer Brigade laban sa COVID-19 at gayon din ang iyong medical work to the hospital. Yes, God bless you all. Purihin natin ang kanyang comment. Happy morning sa lahat. Bishop Lito Tangonan, Ma'am Gina, Nati Jean. God bless all. Thank you very much. Gayon din po sa inyo with bulaklak ng gumamela at gayon din ng prayer, talbos na malunggay at gayon din ng puso at gayon din ng prayer. Salamat po. Gayon din ang kanyang added comment. Abundant blessings sa lahat. Good health always. Peace, love, unity, and joy. Amen. Hallelujah. Pahalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ready po ng prayer, puso, talbos ng malunggay, balaklak ng mamel at gayon din ang sunflower at gayon din ang puso, prayer, puso, talbos ng malunggay, bulaklak ng gumamel at gayon din ang sunflower at gayon din ang puso. Halakpakan natin ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Shalom. Sabi niya, purihin natin ang Panginoon. Yes. Sa kagabi ay kinabuksan ang iyong live na kung saan ay hindi natuloy, ano? At yun naman pinasan ninyo na ang sabi naman ay is not available at hindi natin mabuksan yung siguro ay yung nanguna na Pastor Magasabayan, Pastor Sandoval ay hindi ginamit yung ibig sabihin yung account ng Hulud Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 kundi bagay yung account ang ginamit sa live kaya ay hindi namin mapasok yun at ang makapasok lamang doon ay yung mga members ng kanilang account. Yes. Anyway, purihin ang Panginoon sa pagtuloy po ang gawain ng Hulud Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Purihin natin ang Panginoon kung saan ay atin din nire-recognize ang presence ng mga kapatid natin. Hindi kayo nagpaabot ng inyong mga comments, pero mahalaga inyong presence. Salamat po at pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid Minerva, yes, de la Cruz ng Calaga, Batangas. God bless de la Cruz family. Tira Person Navarro ng Sito Balanga, Bataan. God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. Brother Omar Father Felix diyan sa Batang USA. God bless sa Felix family at gayon din ay kapatid na Jim Grace Domingo Tangonan. God bless sa Tangonan family at gayon din ang Lola Denise Villa Domingo. Palapakan natin. Purihin natin ang Panginoon siyang ating pong kaagibat sa mga
pagpapahatid natin ng araw-araw na live streaming. Yes, gayon din, pasalamat tayo kay Lord Jesus at gayon din sa Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos, nahayag sa katong person at gayon din sa mga libo-libong di mabilang ng mga angels ang bigyan sa buong kalangitan. At gayon din ang buong kaharian ng Diyos na kung isang araw-araw kliniklaim natin, dinideclare natin kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin. Urihin natin na tayo, gayon din i-recognize natin ang presence ng kapatid na Aw Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless Agustin family at gayon din sa inyo. Medyo natin alam kung sino pa kayo. Urihin natin ang Panginoon, habang lingkod ng Panginoon. Pansamantalang nagpapalam po sa bawat isa atin mula episode 834 tungo sa panapang episode na ating pong harapin. Mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga, samantalang araw pa ng Linggo alas 6 po ng gabi. Purihin natin ang Panginoon. Yes, kapatid na Aw Agustin. Yes. Mamimiss ko yung ganun pagbasa ko sa pangalan mo kapag wala ka. Yes. Aw Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless Agustin family. Urihin natin na pang-ganyang comment. Good morning, Poor Idol Ministry with everybody po na mukha ng tao at gayon din ang puso at gayon din ang prayer. Palapakan natin. Salamat, good morning din. At gayon din ang kanyang added comment. Ikaiilang lang po. Wah! Palapakan natin. Praise the Lord, yes. Ibig sabihin, yes, dito naman po sa Bacoor City na kung saan ang problema naman dito tubig, yes. Na kung saan araw-araw nag-i-schedule po ang Maynila na kung saan ngayon walang tubig ngayon. Kagabi walang tubig, kahapon walang tubig. At araw-araw na kanya meron pong schedule na kung saan naway malutas na yan at sasabihin ko na, wah! Para pa. Di ba mas at kayo din ang sabi natin na what? Walang tubig at what? Walang power. Purihin natin ang hallelujah. Praise the Lord. Yes, kailangan din natin na kung saan tayo po ay mag-smile, kailangan din na tayo tumawa sapagkat yan ay good for the health. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang kabanglingkod ng Panginoon ay nagpapaalam po sa badi sa atin. Gayon din sa blessing nating tatanggapin sa umagang ito at gayon din sa tanghali at gayon din sa gabi at sa mga pakipagitan ng mga merienda at gayon din na matagumpay na ating pong maisagawa ang mga gawain natin sa buong maghapon. Hallelujah. Babay po sa bawat isa atin at ngumiti tayo at purihin natin ang buhay na hallelujah.